So, ngayong araw na po mga sangkay, ang libing ni MVP Rene, no? Doon po sa Mindanao mga sangkay at ayun na nga po, nakakalungkot ang nangyari. Pinuntahan po ng mga PBA player from Ginebra mga sangkay yung kanyang huling funeral service kagabi, no? At maging yung kanyang best friend sa basketball ay nandun din po at ang buong team mga sangkay na lumaban po sa palarong pambansa. Ngayon, mga sangkay, may balita din po, no? Isa po itong bad news sa Ateneo. Pag-usapan po natin ito anyway, bago tayo magsimula sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So ngayon mga sangkay, ito yung balita, no? Tingnan lang po natin. Kasi, ito po ang nangyari. Kagabi po ito mga sangkay. Ayan, huling lamay ni Rene ng ating MVP. Isa sa mga naroon mga sangkay, ayan, nagkaroon po ng pictorial. Nandun po sila Thompson, nandun din po mga sangkay yung mga katropa niya sa basketball, no? Nung sila po ay lumaban sa palarong pambansa. Ayan, mga sangkay, ito po. Ito po sila po yung grupo na lumipat sa Lasal, no? Ito yung mga tropa niya na lumipat sa Lasal dahil hindi nga po nila nagustuhan mga sangkay ang nangyari doon po sa Ateneo. Nagpasalamat pa nga po itong isa, ito mismong best friend niya sa basketball, kasi nga daw po si Rene ang dahilan kung bakit lumipat sila. Kumbaga, niligtas sila ni Rene sa anumang po pwede pang kapahamakan na paparating sa kanila doon sa Ateneo. Yun po yung kanyang pasabog. Ngayon, nakakalungkot, pero ayun na nga po yung panawagan ng kanyang magulang. Ang panawagan ng kanyang magulang mga sangkay, magkaroon ng hustisya. No, magkaroon po ng hustisya po talaga yung nangyari. At mapanagot kung mayroon mang mga dapat panagutin. At syempre, mga sangkay, no? Isa sa mabigat na sinabi niya, huwag patulugin lahat ng kung sino mang may gawa sa kanya na yun. Ngayon, mga sangkay, eto na. Mayroon pong balita dito sa Ateneo, no? Eto sa Ateneo po ito mga sangkay. Kasi, ayon sa report, ito, headline po ito eh. The Commission on Higher Education has issued a show cause order against Ateneo de Manila University. Ayan mga sangkay. Yan po yung headline. Yung CHED mismo ay nag-issue ng show cause order laban po sa Ateneo de Manila University due to failure to provide required documents in relation, no, sa pagpanaw ni Butterbonia at Adely. So talagang yun nga sinasabi ko mga sangkay, malaki po talaga yung pagkukulang ng Ateneo. Kahit anong gawin nila ngayon, mga sangkay, hindi na po mababalik yun eh. Yung buhay po ng ating mga player, ng ating mga manlalaro, mga sangkay na lumalaban para po sa ating yung mga atleta, mga sangkay na future sana ng ating bansa, no? Ngayon, ito, basahin po natin kung ano po ang nilalaman nitong news, mga sangkay. Okay. So, ang Commission on Higher Education said it has issued a show cause order to Ateneo de Manila University na mag-explain daw po sa circumstances behind, no, sa nangyari po sa dalawang atleta, mga manlalaro nila, mga sangkay. Rene Butterbonia, Divine Adely, no? Siguro naman, karapatan din po ng mga magulang na malaman po talaga ang totoo. Kasi ito, mga sangkay, hindi po naglabas ng kumpletong information, no? Ang Ateneo. Kung paano nangyari, kumbaga parang tinatago nila mga sangkay. In a statement,
CHED said it has directed Ateneo to submit an incident report as early as June 9 or a day after the incident. But, ito na, the university failed to provide the required records and information. Ano ba? May tinatago ba yung Ateneo? Bakit ganun, mga sangkay? Ano ang meron? Bakit parang hindi po sila nagbibigay ng information, which is napakahalaga po niyan, mga sangkay, na malaman po ng CHED itong kung anumang impormasyon na pwede nilang makuha related sa nangyari kay Adely at Butterbonia. Abay, pambihira. As such, sabi po dito, CHED issued a show cause order to Ateneo on June 16, wherein it mandates the university to submit a written explanation under oath. Naku po, under oath po ito, within 10 days from the receipt of the SCO. O, kailangan po nila dito, mga sangkay, under oath na, explanation po ito. Under oath, yari sila dito. Ewan ko, mga sangkay, bakit ganito sila? Hinayaan po nila na tumakbo yung mga araw na wala po silang malalim na eksplanasyon. Maging yung CHED pala, no? Nakaraan pa, mga sangkay, nangihingi ng explanation at mga information. Pero walang nilabas ang Ateneo. Masyado po talagang matigas. Ito binabasa lamang po natin ang report ng ABS-CBN. Mga sangkay, the university must likewise explain why CHED should not impose appropriate sanctions. Naku, yari sila dito. For alleged violations of CHED orders regarding conduct of off-campus activities, Republic Act number 11053 or the Anti-Hazing Act of 2018, and its alleged failure to exercise reasonable supervision over its students in loco parentis. So, ayan, mga sangkay, yari sila dito. CHED remains, sabi po dito ito yung sinabi, mga sangkay, statement. CHED remains steadfast in its commitment to protecting students' welfare and upholding standards across the higher education sector. Institutions entrusted with the care of students must comply with all laws, regulations, and safety requirements, especially in conduct of off-campus activities. Sabi pa naman, mga sangkay, ang narinig po natin sa kanila mismo, no, na parang nagiging tradition na po pala itong ginagawa nila. Na doon ginagawa sa Aurora, mga sangkay, itong mga ganitong klaseng training. Parang tradition na daw po, mga sangkay, at buti nga nabanggit nila yun. At least nakakuha ng information, ng NBI, CIDG, at lahat ng otoridad natin ngayon. At yung hinihintay na lamang po natin, mga sangkay, na mailatag na po ang mga dapat kasuhan. Mailatag na lahat ng mga impormasyon. Dapat may managot na po ng matindi dito, mga sangkay. Kasi tumatakbo po yung araw. Kawawa po yung pamilya. Kawawa po yung pamilya ng ito, si Divine Adely, tapos si Rene Butterbonia. Kawawa po, mga sangkay. As in, hindi na po mababalik yung buhay nila. No? Ang kailangan na lamang po dito, kumbaga, para maibsan kahit papaano yung kanilang pangungulila, ma-serve yung justice. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.